Mga kapatid, sa Ebanghelyo, pinupuri ang tiwaling katiwala, hindi dahil sa kanyang pagsisinungaling, kundi sa kanyang katalinuhang humanap ng paraan. Huwag nawa tayong mabulag sa mga makamundong gawain. Sikapin nating gamitin ang dunong na kaloob ng Diyos para sa makalangit na pamumuhay, upang bilang sambayanan, tunay nating makamit ang kapayapaan. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kristo, mo kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos, hari ng langit, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Umabot hanggang langit ang panaghoy ng mga taong hamak at inaapi, kaya't winika ito ng Diyos para sa mga mapagsamantala. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ng mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng 1 pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang mga taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang poo'y purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula, ngayon, magpakailanman. Tugon, Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Tugon, Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Tugon, Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Pinapayuhan ni San Pablo ang mga sumasampalataya na ialay ang kanilang mga dalangin kay Hesukristo, ang tagapamagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao.
Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali. Maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan
ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa makayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang pamayanan upang muli nating ipahayag ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ginising niya tayo dahil bawat gising is a blessing. Kahit meron tayong karamdaman, binigyan niya tayo ng lakas upang tayo ay makaparito. Binigyan niya tayo ng mga biyaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ginabayan niya tayo para makahanap tayo ng mga solusyon sa ating mga problema. Marami talagang biyaya ang ipinagkaloob sa atin ang Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na tayo ay sama-sama sa umagang ito upang ipahayag ang ating papuri at pasalamat sa Kanya sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Mga minamahal na kapatid, halos isang buwan na natin na subaybayan ang paglilitis dahil sa katiwaliang nangyayari sa ating bansa. Hindi lang milyon-milyon ang ating pinag-uusapan, kundi trilyon-trilyon. Limpak-limpak na salapi na naging sanhi ng kahirapan ng mga mahihirap. Nawawala ng bahay, nawala ng hanap buhay, at ang iba sa kanila ay nawala ng buhay. Ang katiwalian ay hindi bago sa atin. Kahit noong unang panahon, kahit sa panahon ni Amos, sa ating unang pagbasa, marami ng katiwalian ang nagaganap. Sabi sa ating unang pagbasa ng mga taong sakim at gahaman, sabik na kaming matapos ang araw ng pamahinga. Excited na kami na matapos ang araw ng pamamahinga upang maipagbili namin ang aming mga inani. Mailako namin ang mga trigo
taasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Tiwali, mapagsamantala, gahaman at sakim. Bakit naging gahaman ang tao? Bakit naging sakim ang isang tao? Bakit namamantala, pinagsasamantalahan ang iba? At itong pagsasamantala at katiwalian ay hindi lamang nagaganap sa gobyerno. Kahit saan ka pupunta. Pupunta ka ng mga school, mayroong katiwalian. Pupunta ka ng iba't ibang trabaho, napakaraming katiwalian. Ano ang sabi ng manggagawa? Total, wala naman si manager. Upo-upo muna tayo ag magkintuhan. Nakakapagod din kaya ang magtatrabaho. Diba? Katiwalian din yon. Lalong-lalo na kapag pumunta tayo ng merkado. Dahil upang kumita ng malaki, maraming pagsasamantala ang ginagawa. Dinadaya ang timbangan, i-injeksyonan ng tubig ang manok para tumaas ang kilo. Sa gasolinahan, pag mag-rollback, mayroong katiwalian. Hindi din exempted sa ating simbahan. Mayroon ding katiwaliang nangyayari. Bakit mayroong pagsasamantala? Bakit mayroong mga sakim at gahaman? Dahil ang tanging hinahangad ay magkamal ng maraming kayamanan. Kahit sa mga bata, sa ating panahon ngayon, tatanungin mo sila, ano ang gusto mo paglaki mo? Marami sa kanila ang sasagot, ang maging mayaman. Ang maging mayaman. Walang naghahangad na maging mahirap. Lahat ay nais maging mayaman. Kaya kahit hindi magandang gawain ay papasukin para lamang magkamal ng kayamanan. Subalit, mayroong paalaala ang ating Diyos. Lalong-lalo na sa ating unang pagbasa noong araw ng Biyernes. Sana ang paalaala ng Diyos na ito ay huwag na huwag nating kalimutan upang makarealize tayo na ang ating pagpaparito sa mundong ito ay hindi upang magpapayaman sa material na bagay at mga makamundong kayamanan. Ano ang sabi ng unang pagbasa noong Biyernes? Sabi ng unang pagbasa ay, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dala ng anuman sa sanlibutan. At wala rin tayong madadala pag-alis dito. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. At kahit gaano kadami ang ating kayamanan, ay wala rin tayong madadala pag-alis dito.
Kaya, sana, dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ang mga nagnanais yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangarin magtutulak sa kanila ng kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. At yan ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Biro mo, isang pamilya, 30 ang sasakyan. Anong pag-iisip yun? Biro mo, ang isang engineer, magsusuot ng relo ng halagang 5 milyon. At nagsusuot ng isang t-shirt na 150,000 ang halaga. Bakit? Ang 5 million na relo, ibaba ang kanyang oras sa 200 na relo? Pareho lamang oras ang kanilang ipinapahayag. Tapos hindi ka ba mahihiya na ang pinapakain mo sa iyong pamilya ay mula sa isang pagnanakaw, at dahil sa iyong pagnanakaw, maraming mga mahihirap ang nalulubog sa baha. Saan ang puso? Saan ang konsensya? Tapos pag umalis siya sa mundong ito, ni isa sa mga itong kayamanan na kanyang ninakaw, ay wala naman palang dadalhin. Bagkus ang mga ito ay magatid sa kanya sa kapahamakan, sa kanyang paglisan sa mundong ito. Kung makapagsalita lang Diyos sa mga hearing na ginagawa ng Senado at sa Kongreso, sasabihin din ng Diyos, hindi ko mapapatawad ang mga masama nilang ginawa. Sabi ng ating unang pagbasa. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ko na maipapatawad ang masama nilang gawa. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos, hindi kagustuhan ng Diyos ang taong magnanakaw at ang taong mapagsamantala. Lalong-lalo na kapag ang mga mahirap ang pinagsamantalahan. Kaya tayo ay pinaalalahanan na sana hindi tayo maging kabahagi ng panamamantala ng ating kapwa. At sa ating ebanghelyo, tayo ay pinaalalahanan na lahat tayo ay makatiwala ng Diyos. Hindi tayo ang may-ari. Kahit yung ating buhay, hindi tayo ang may-ari. Ipinahiram lamang sa atin ng Diyos. Ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kung hindi natin ginagampanan ang ating pagiging katiwala, ang tawag sa atin ay tiwali. At kapag ginagampanan natin ang ating responsibilidad bilang katiwala, ang tawag sa atin ay mapagkatiwalaan. So bilang makatiwala sa Diyos, anong klaseng katiwala tayo? Tiwali ba o mapagkatiwalaan? Sana pagsumikapan natin na tayo ay magiging tapat na makatiwala ng Diyos. At bilang mga tapat na katiwala ng Diyos, tayo ay kanyang pinaalalahanan
na sana ang mga biyayang ibinibigay niya sa atin ay hindi natin gagamitin para pagyamanin ang ating sarili lamang. Kundi ano ang sabi niya sa ating ebanghelyo? Gamitin niyo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito sa pagkakaibigan. Kasi ang pananaw talaga ng Diyos, ang pangarap talaga ng Diyos sa atin na Kanyang makatiwala sa mundong ito, na tayo ay magtutulungan, na tayo ay magdadamayan. Ayaw ng Diyos na may isa sa atin na Kanyang katiwala ang naghihirap, samantala yung iba ay nagpapakasasa sa buhay. Nais ng Diyos na lahat tayo ay makaahon sa kahirapan. Kaya yung iba ay binibigyan ng mga biyaya hindi para sa kanilang sarili lamang, kundi para sa nagamitin upang tulungan na iahon ang ibang mga katiwala na naghihirap sa kanilang buhay. Para sanang mga mabubuting magkakapatid, yung mga magkakapatid na nagtutulungan, hindi namamantala sa kapatid, kundi yung pusong handang tumulong sa kapwa, sa kapatid. Kasi yung kayamanan sa mundong ito, parang pitsa pie po iyon eh. Halimbawa, yung isang pitsa, mayroong 10 slices, tapos tayo ay 10. Sana ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang slice. Subalit, ang nangyayari sa ating bansa, 10 slices, 10 katao, ang isang tao ay kumuha ng 6. So, ilan na lang ang natira? 4. Ang 4 ay paghahatian ng 9. Idi, may malaki na talagang kakulangan. At hindi po iyan ang gusto at ang pangarap ng Diyos sa atin. Ang pangarap ng Diyos sa atin ay yung wala ay bibigyan. Yung naghihirap ay tutulungan. At ang bawat isa ay nagdadamayan. Pagpapahayag ng Kanyang utos na lahat tayo ay magmamahalan. At yan ang tunay na katangian ng tapat na katiwala. Hindi pinapabayaan yung iba, kundi mayroong puso upang tulungan at damayan. Hindi namamantala, kundi mayroong pusong nagbabahagi. Hindi nang aapi, kundi pusong handang magmahal at handang tumulong at dumamay. Naway ang mga ito ay ating matularan. Ang pagiging tunay at tapat na katiwala ng Diyos. Ibahagi, tulungan, magdamay at magmahal. Upang walang pinagsasamantalahan na aapi at nahihirapan sa buhay. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibig. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit na luluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po tayo.
dahil ipagdiriwang natin ngayon ang sakramento ng binyag. Inanyayahan ko ang mga magulang kasama ang kanilang anak, ganon din ang mga ninong at ninang na pumunta po tayo dito sa harapan, sa gitna, upang ipagdiwang natin ang sakramento ng binyag. Paalaala sa mga magulang, ninong at ninang, kung mayroong makatanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa makatanungan. Ang sagot sa mga panalangin, kagaya ng amin at sumainyo rin at iba pang mga panalangin, ay isasagot po natin ng malakas. Mga minamahal na kapatid, tayo'y nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mga magulang, ninong at ninang, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa mga katanungan. Mga magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Malia Dane Cali. Malia Dane Cali. Bilang mamagulang ni Malia Dane Cali, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng inyong pag-opo ay ang kahilingan ay ang pananagutan na hubugin ng inyong anak na si Malia Dane Cali sa diwa at buhay ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak sa ating pananampalataya? Opo, Father. Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagala kong tanggapin ang inyong anak sa pamamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kayo din, mga magulang, ninong at ninang, ay inaanyayahan kong kurusan sa noo ang inyong anak bilang pag-welcome sa kanya sa ating Christian community. Sa masandaling ito ay ating i-welcome si Malia Dane Cali sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanya ay ating ipahayag sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito po ang gagamitin natin sa pagkukros ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ng kanyang noo ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang lahat ng mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Ama naming makapangyarihan, kusang loob ka nagmahal sa amin, kaya sinugom ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang bibinyagan na si Malia Dane Cali ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway na nilikha mong unang tao.
Lukuban nawa siya ng banal na Espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa na muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Amang hinirang mong tumanggap ng biniyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan, ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, nung tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda na inyong malaking pananagutan sa paghubog ng inyong anak at ng inyong inaanak, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan, na tatalikuran ang lahat na makasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. At ang una ninyong isasagot, opo, itinatakwil namin. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Ngayon ay inyong ipahayag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. At ang inyong isasagot ay, opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na manamatay at sa buhay na walang hanggan? Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Malia Dane Cali ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Talaga bang bukal sa inyong loob na si Malia Dane Cali sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, siya ay magiging Katoliko? Malia Dane Cali, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito na si Malia Dane Cali sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Malia Dane Kali hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. I-assist ng ninong. Ninong, paki-assist. Ihanda po natin ang ating makandila. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin isipan. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sabay-sabay kayong magsindi ng inyong kandila. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Mga magulang, ninong at ninang, ang liwanag na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo. Hindi po yan nanatiling kandila. Kundi yan ay liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag sa pamamagitan ninyo. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway patuloy itong mag-alab sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sama-sama tayong manalangin lahat ng Ama namin. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berhen, ating ipagkatiwala si Malia Dane Kali. Sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, pagidapatin mo kami bilang mamagulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Patayin na po natin ang ating masinding kandila. Mga magulang, ninong at ninang, sa kumpil at unang pakikinabang, dapat lubusin ang ating pinagsimulan. Ihanda ninyo si Malia Dane Kali sa pagsapit ng araw ng pagtanggap sa masakramentong banal. Umayo kayong taglay ang kapayapaan na ialay na ang ating pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Mga ninong at ninang, maaari na kayong bumalik sa inyong upuan. Mga magulang, manatili po dito sa gitna. Harap po kayo sa mga tao. Iharap ninyo si Malia. Mga minamahal na kapatid, narito muli ang ating bagong miyembro ng ating simbahang Katolika, si Malia Dane Kali. Bilang pagpapahayag ng ating pagtanggap sa kanya, tanggapin natin sa masigabong palakpakan. Maupo na po tayo. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan.
Ama naming mapagpala, sa iyong pagiging tao kay Kristo, binigyan mo kami ng kakayahang mapagtantot, makatugon sa aming pagkakilanlan bilang iyong inampon, na sa pamagitan ng pagpapakadukha ni Kristo, yumaman kami at yumabong. Tulungan mo kaming makatugon sa kaloob na ito. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Patatagin mo, Ama, bilang daluyan ng iyong biyaya, kaming iyong simbahan sa aming mga tungkulin at paglilingkod, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang maipakita nila ang kayamanan ng iyong kaharian sa mga patakarang kanilang nililikha. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Hanguin mo kaming lahat na natitipon ngayon mula sa mga sari-saring pagdurusa na aming hinaharap araw-araw. Pagalingin mo kami sa pisikal, mental, emosyonal at espiritual na mga aspeto upang lalo kaming makapaglingkod sa iyo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Pahintulutan mong makahimlay sa iyong piling ang mga yumaong mahal namin sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Mapagmahal na Ama, huwag mo kaming tulutang mahulog sa tukso ng kasalanan. Gawin mo kaming kabahagi ng iyong misyong makipaniig at magligtas bilang mga tapat at tunay na katiwala. Sa pamamagitan ni Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Si Kristo ay gunitain
sarili ay inihain bilang pagkain inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with Peace you. be with Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sulyap ng iyong kagandahan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papuri't pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang karya ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at ang Regina Celli Children's Choir, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganun din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Ipagdasal po ninyo na maging mapayapa ang gagawing pagtitipon ng iba't ibang cause-oriented groups para ipahayag ang pagtutol sa katiwalian sa ating bansa. Kami po ay pupunta ng EDSA pagkatapos ng banal na misang ito, ay magtitipon-tipon sa San Roque Cathedral sa ganap na alas 11. Tapos pagka 11 o'clock ay maglakad po tayo kasama ang ating Kardinal Ambo David papunta ng monumento. Tapos mula sa monumento ay sasakay uli ng sasakyan papuntang EDSA Shrine dahil doon po isasagawa ang rally tungkol sa katiwalian sa ating bansa. No? So, mayroong naka-schedule ng sasama. No? Yung mga senior, maiwan na lang kayo. Magsuot kayo mamaya ng puti at mag-alay ng dasal. Magsindi po kayo ng kandila at mag-alay po kayo ng dasal. Habang kayo ay kasama namin sa kausa nating ito. No?
sa ating panawagan para sa katiwalian ng ating bansa. No? So, mga 10:30 ay aalis na po kami papunta ng katedral. No? Tapos, kasama ang ating butihing kardinal, Cardinal Ambo David, ay maglakad po tayo papunta ng monumento. No? So, sana maging mapayapa ang pagtitipong ito. No? Maraming pagtitipon ang sinasagawa sa araw na ito. Ang mga DDS at mga BBM ay nasa Luneta po sila at ang mga leftists ay nasa Commonwealth. No? Samantala, ang taong simbahan, dito po tayo magtitipon sa EDSA Shrine. Pagdating po doon, may ipagdiwang na banal na misa at mga pagtitipon, mga pagsasalita ng mga obispo at ng mga kardinal para sa katiwalian sa ating bansa na nagaganap. So muli, maraming salamat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naiaalay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at pagsumikapan na maging tapat at mga mabuting katiwala ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.